Mabibigyan ka ba ng transportation allowance na dagdag sa iyong sahod dahil sa nakalipas na 2 araw, nakita natin na walang masyadong available na public transportation. So, ibig sabihin, walang bus, walang jeep. So, kailangan mong mag-taxi or kailangan mong mag-book ng Grab, ganon. So, bibigyan ka ba ng additional transpo allowance? Or, bibigay ba sila ng food allowance kapag ikaw ay pumasok dahil walang work suspension sa private company? Ano naman ang mangyayari kung walang work suspension pero hindi ka pumasok? Makakatanggap ka ba ng memo bukas? Para sagutin ang mga katanungang iyan, babasahin ko sa inyo ang inilabas na Labor Advisory ng Department of Labor and Employment noong 2022. So ayon sa Labor Advisory 17 Series of 2022, ang mga employers sa ating private sector, sa mga private companies, ay pwede na mag-suspend ng trabaho. So ibig sabihin, pwedeng mag-suspend or pwedeng hindi mag-suspend. Kasi ang nakalagay sa Labor Advisory, may suspend work. So, hindi po mandatory yung suspension ng trabaho sa private sector. Nasa discretion po ng management o yung tinatawag ito na management prerogative. Iko-coordinate nila ito sa kanilang Safety and Health Committee or sa kanilang safety officer kung kailangan bang magsuspinde ng trabaho sa pribadong sektor, lalo na kung may ganitong mga pagbaha kagaya ng naranasan natin sa loob ng 2 araw dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. So, ulitin ko po, hindi po ito mandatory, ito ay nasa discretion ng management. So, pwede nilang suspindihin ang trabaho, pwede ring hindi. Depende sa kanilang discretion or prerogative. Ngayon, kung nagsuspinde ng trabaho si employer, okay, papaano yung magiging bayad nito? Ang applicable po na principle dito ay no work, no pay. So, nagsuspinde ng trabaho sa employer, so hindi ka pumasok, walang bayad. Bakit ganon? Walang bayad? Hindi ba ako pwedeng mag-demand? Total, si employer naman yung nag-announce ng suspension eh.